Welcome back sa ating channel. At sa hapong ito, ayan, gaya ng nakikita ninyo, kaya kasama po natin si Mood Rebels at si Mami. At gagawa po tayo ng binalay, ang native delicacies naming mga Ilocana. Mag-hi naman kayo! Ayan, so ituturo po namin sa inyo kung paano ang gumawa ng napakasarap na binalay. So please keep on watching mga ka-friend. So ayan po, sa ating binalay, kailangan natin ng glutinous flour. So isang plastic ng glutinous flour ang ating gagamitin. Usually po, ang ginagamit namin ay bigas na malagkit. Pero sa araw na ito, ang gagamitin po natin ay glutinous flour. So, naghugas ka ng kamay, mother, right? Yes, naghugas ng kamay si mother. So, ginagamay po niya yung dough ng ating binalay. So, kailangan po ay tama ang sukat ng tubig ng gagawin nating dough para sa ating binalay, para sa ganon ay hindi masyadong matigas at hindi rin masyadong malambot. Yan. So, may audience po silang mga bata. O, mga bata, bawal hawakan ang binalay dahil madumi ang kamay ninyo. Tingin lang. Pasensya na po kayo sa background namin. Ina nga Jenny, dilikod mo nga danong. So, para sa doon ng binalay, mga ka-friends, ang kailangan lang po natin dyan ay glutinous flour at tubig, wala nang iba. So, ang magpapasarap po talaga sa binalay natin ay ang binalay sauce. So, mamaya po ay tuturo din namin sa inyo kung paano ang gumawa ng binalay sauce. Habang gamgaman yung dati kwan kasi hindi din yung pin yan So habang ginagamay ni Mood Rebels ang dough ng ating binalay, ay i-prepare naman natin ang mga kailangan natin para sa ating binalay sauce. So ayan naman mga ka-friends, para sa ating binalay sauce, kailangan po natin ng nyog na ginayat. Ano ba ang Tagalog ng inigad? Ayan, so kailangan po natin siyang lagyan ng mainit na tubig. Ayan. At kailangan nating pigain ng maigi para lumabas ang kanyang katas. oh yan ang ganda na So, okay na daw po ang dough ng ating binalay ayon kay Mood Rebels. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na po ang aming thermos na mas matanda pa sa akin. Opo. walang maghawak-hawak walang maghawak-hawak O, sige, Haya. Pakit ka lang dyan yan. So, pagkatapos po nating makuha ang katas ng nyog, ayan. So, isasalang na po ni Mami. So, kailangan natin siyang i-strain para walang masamang nyog. So, ayan na po. Nakasalang na po ang ating gata ng nyog na gagawin para sa ating binalay sauce. So, ang binalay po ay binabalot ng banana leaves. So, para po siyang suman.
sa binalay sauce ay kailangan din natin ng, anya Tagalog na atoy? Yes. Isi? Kailangan po natin ng isi, pero hindi ko po alam kung ano ang Tagalog niya. Matamis po ito, matigas na po. Nilalagyan po ni Mudrabels ng mantika ang banana leaves, ng konting mantika para mamaya ay hindi po didikit yung binalay sa banana leaves. Para hindi sayang. So, ganyan po. Binabalot na ni Mudrabels ang ating So, ganyan po ang finish ng binalay na natapos ng nabalot, doon na natapos ng binalot. So, babalutin lang po lahat ni Mudrabels ang ating doon ng banana leaves. And then, isasalang na po niya. Mga ilang minutes, Mudrabels, na isasalang ang do, binalay do. Mga 30 minutes daw mga ka-friends, isasalang ang ating binalay do bago siya maluto. So, ito na po yung main ingredients para sa ating binalay sauce. Ginayat na po ni Mami ng maliliit para mas madali siyang matunaw. And then, natapos na ding balutin ni Mudrabels ang lahat ng do. So, ang ginagawa po nila, pinagpapares-pares nila ang ating binalay. So, mas masaya daw ang may kapares. Ayaw ni Mudrabels ng mag-isa lang ang kanyang binalay. So, ayan na po mga ka-friends. Kumukulo na ang gata ng nyog natin. So, mamaya-maya lang, ilalagay na ni Mami ang isi. Ano ang Tagalog ng isi, Mami? Isipin mo. So, pagpasensyahan nyo na mga ka-friends. Hindi ko namin alam ang Tagalog ng isi. Dahil kami ay mga Ilocana. Proud Ilocana from Isabela. So, ayan nga mga ka-friends. Okay na ang ating gata ng nyog. Ihahalo na po natin ang ating isi. Isa-search ko po kung ano yung Tagalog niyan. So, kailangan nating tunawin ang isi. At yan po ang ating magiging sauce para sa ating binalay. Promise mga ka-friends, super sarap po ng sauce na yan. Panalo, 100%. So, ayan na po mga friends, ang final product para sa ating binalay sauce. So, ganyan na po ang itsura. Maniwala po kayo sa akin, masarap po yan. So, at dahil luto na ang ating binalay sauce, mga ka-friends, iluluto na po natin ang ating binalay do. So, ayan. So, oo. Nilagyan ni Mudrabels ng tubig at isasalang niya na ang ating binalay do. Yan. So, ibababa niya muna ang ating sauce at isusunod ang ating binalay do. So, i-update po namin kayo mga ka-friends kapag luto na ang ating binalay do. At ayan na nga mga ka-friends, luto na ang ating binalay, yummy binalay. Hinahango na ni Mudrabels ang ating binalay. So, ganyan po ang magluto ng binalay, mapapasok ka mga friends. So, yan po ang pinagmamalaki ng mga taga-Isabela, dinarayo ng mga turista, maging mga foreigners, mga ka-friends. So, kung gusto nyo pong tikman ang binalay, halina po kayo at magpunta sa Isabela. So, yan na po ang ating finished product, ang ating binalay sauce at ang ating binalay. Ang tanong,
Masarap kaya ang ating binalay? So, sabi ni Mood Rebels, syempre masarap. So, kung gusto nyo pong malaman, mga ka-friends, kung masarap ang ating binalay sauce at binalay do, please keep on watching sa mga susunod pa nating mga video at gagawa po tayo ng taste test para sa ating binalay. Diyan na nga po mga friends, nagtatapos ang ating vlog tungkol sa kung paano magluto ng binalay at binalay sauce. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood sa ating channel at napagod po si Mood Rebels sa pagluluto ng binalay. Maraming salamat po mga ka-friends sa panonood. Sana po ay patuloy po kayo sa pagsuporta sa ating channel at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe na po. Ingat tayong lahat mga ka-friends. God bless us all.